others is a way of reaching Christ. Yung pag-abot mo sa kapwa mo ay pamamaraan ng pag-abot mo sa Diyos. Pero bandang huli na natin siya pag-uusapan. Magbibigay muna tayo ng clarity sa lahat bago mangyari yun. So we have our scriptures found in Matthew 25 verses 35 down to 40. No, but we will be just reading verses 35 to 36. At yung latter part ng 40b. Ano po? Pero sabi nga dito sa Matthew 25, 35 to 36. Ulitin ko nga, 25, 35 to 40. Basahin niyo sa bahay. Pero ngayong umaga, ang ating pong bibigyan ng focus ay ang verse 35 to 36. Sabi dito, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y napuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad, at inyong pinaramitan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. So, Panginoon yung nagsasalita. Ano po? Tignan natin ngayong umaga. Sabi nga dito, kung binigyan kayo ng pagkakataon, which dispensation do you want to go back or to live? Kapanahunan, ibig sabihin ng dispensation. No? If you have a chance to choose, kung makapabalik kayo, ang sabi dito, gusto kong bumalik o naging tao ka sana nung Old Testament times, na kung saan andun yung presensya ng Diyos. O gusto mo dun sa Bible times, na kung saan nandoon kasama mo si Kristo personally. You're walking with Jesus, parang gano'n. O yung last days ngayon, yung grace period, na kung saan guided ka ng Holy Spirit. Saan yung gusto? Pray lang sumagot. Nung Old Testament, Bible times, o ngayon? Pero imagination lang kung sakasakali. Diba? Kaya kami mga cartoon, ano dyan, di ba? Yung parang Flying House, Superbook, di ba? Ewan ko na pakapanood kayo nun. Pero maganda rin, di ba? Parang nakakabalik sila doon sa lakaan. Ganito pala yung talagang kwento nun. Po. Kaya napakaganda. Ano po? Sa kapanahonan natin sapagkat tayo po ay nasa biyaya. So, sabi yun, the Old Testament, naririnig nila yung boses ng Panginoon, dumadagundog. Po. At talagang na-witness nila yung mga miracles. Di po ba? Yung pagbuka ng tinatawag na pulang dagat at yung kung paano sila nililipon ng Panginoon yung kanilang mga kaaway, kung paano binibigyan sila ng Panginoon ng lilim kapag maaraw, may ulap, kapag gabi malamig, may apoy. At kapag gutom sila, may pagkain sa kinumagahan, may mana, nanawa sa tinapay, humingi ng karne, binigyan ng tubig. Pero ano nangyari? Maligilabo pa rin. Ano po? Yung mga tagalumang ipan. Ano po? Dito naman sa New Testament or in the Bible times, wherein they were with Jesus personally. Ang sabi, bagamat nandun yung anak ng Diyos, hindi nga na sa anyo na maluwalhati. Ano po? Kasi lumaki siyang pagod, para lumaki siyang anak ng karpintero. Di karpintero din po siya. Ano po? At hanggang sabi nga sa Isaiah 53, walang nakitang kagandahan sa kanya. Walang mamamalas na kagandahan sa kanyang itsura. Kaya hindi siya po siyang pinaniwalaang anak ng Diyos po. Siya yung Messiah na hinihintay nila. Kaya sabi nga, bagamat may mga miracles, bagamat andun na si Jesus Christ, ilan pa rin ang naniwala. At mismo mga disipulo niya ay puro pa rin ang mga takot at duda. But in the last days, where we are living now, nakita natin yung lahat ng istorya, the history of the Bible. No? Ang dami na, may mga libro na, may mga dynamic pastors na, may mga supplemental material, biblical materials, meron pang mga presentations, no? Meron pa tayong mga tinatawag na personal devotions. Nasa mo ng lahat yun. Nasa mo pinakamatindi doon. May guidance of the Holy Spirit. Pero ano tayo ngayon? Diba? Parang example lang yan kanina.
Dead ba na? Dead ba lang? Diba? Parang pinaghalong Old Testament and New Testament people. No? Ang sabi nga, maraming tao in different dispensation, the Old, the New, and in our last days, gusto talagang makita kung sino ang Diyos. May nakakita po ba sa Diyos? Wala. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. No? So, ang representation ng Diyos ay si Jesus Christ. Basahin niyo yung Colossians chapter 3. Nandun lahat. Po. Kaya sabi, maraming gusto makakita. So, in the Old Testament, as much as they want to worship a visible God, wala talaga. Kaya sila po ay lumikha ng sarili-sarili ng mga imahe, idols, creatures na may katulad sa langit, sa lupa, sa kailaliman, sa karagatan. Ay iba-iba yung mga itsura. May isda, may mga halimaw, may mga tikbalan, may kung sino-sino. Ano po? Yun yung kala nila ay Diyos. May sumasamba sa araw, may sumasamba sa buwan, may sumasamba sa bato, may sumasamba sa bundok, may sumasamba sa puno, may sumasamba sa kung ano-ano mga anito. And in the New Testament, dito sa John 8, verses 18 to 19, kahit mga alagad, nagtanong, paano namin makikilala nasaan yung Ama? Sinagot naman sila ng ang Panginoon Jesus eh. Ang Ama at ako ay iisa. Ngayon sa ating kapanahunan, both are happening. Di ba gusto naman natin makita talaga kung sino si Jesus Christ? Kung sino ang Diyos? No? Kaya sa ating kapanahunan, marami pa rin ang idol worshippers. No? Marami din naman, katulad natin, ang tinatawag na worshiping in spirit and in truth. Kaya nasabi sa mga katulad natin, with those who haven't seen yet believe, they are blessed. Ganun kaya tayo, bagamat hindi natin nakikita, naniniwala tayo. Saan talaga nasa kayo si Jesus? Nasa puso ninyo. Kaya i-claim mo mabuti kung nasaan, ano po baka nasa puso ng saging, o nasa puso ng kung sino. Nasa puso po natin. Kaya tingnan natin, sabi nga ito, isang matinding tanong ko. If God is at your throne, kung Panginoon Jesus ang nakatayo ngayon sa harap mo, ano kaya ang pwede mong i-alay sa Kanya na malulugod siya? Sige nga. Sarili, sacrifice dito. Itigilin. Ay naman. Prayer. Dito. Titigan na ng kami ni Lord. Ay mga nandyan. Awit. Awit kayo dalawa. So whatever. At sabi ko kasi kung sa tingin nyo, ano ba yung pwedeng malulugod siya? Ngayon na. Andito siya sa harap mo. Diba? Kaya nga sabi, ano ba ang purpose? Bakit tayo nagagagaling ngayon? No? Anong purpose? Nagagaling natin, ang pagbibigay natin, ang pakikinig natin ng salita natin. Simple lang sa mundo. Lumago, mapagpala, at sumampa. Tama naman, di ba? Pero sabi dito, tanungin natin sarili, nagawa na ba natin ang lahat para sa Diyos? Is it enough? Hindi lang ba sa is it enough? Is it acceptable? Kasi dapat ganoon tayo magtanong eh. Tama na ba yun? Tanggap-tanggap na ba yun? Di ba? What is lacking? Sino magsasabi sapat na yung ginagawa niya? Wala naman. Kaya bigyan natin ng panibagong tanong. What is lacking? Ano pa kaya ang kulang? Upgrade natin yung tanong kanina. Kanina, di ba, kung si Jesus ay nakatayo sa harap mo. Upgrade natin yung tanong. Kung dadating na si Jesus, maya-maya na, ano kaya, handa ka na ba, ano kaya ang i-represent mo sa kanya? Pwede ulit sumagot. Sarili? Ano ba? Siguro sabi, ang lakas sa imagination nyo, ano po, natulala kayo eh. Kasi pagdating na siya, sabi niya sila, bakit di pa ako lumilipad? Amen. So wala naman kasi nakakaalam kung kailan siya dadating. Ano lang yun, yung binibigyan ko kayo ng para bang kung sakasakaling buwan, dadating na talaga ang Panginoon. Kasi gusto ko maniguro eh.
hindi natin masagot, pwede natin gumugot-gutay ng mga tanong. Is it about my attendance in the church? Sapat na ba yun? Is it about my givings? Is it about my role? My ministry? Ako pinakamagaling magturo, pinakamagaling tumugtog, pinakamagaling kumanta, magpakanta, whatever. No? Is it about everything about makikipag-neighborhood natin dito? Kasi sabi dito, or we just be honest that we are all just assuming. Bahala na. Basta ako nagsisimba, nagbibigan, ministry. Bahala na kung makasama o hindi. Ganun ba tayo? Assuming lang ba tayo? Palagay lang? Ang sabi kasi dito, or maybe, some are not aware. Ito po yung nakakatakot doon eh. Baka hindi natin napag-aalaman o aware na kulang tayo. No? Or, maaari namang we are feeling that we are done. Ano? Tapos na. Nagawa ko ng lahat. Kaya may oras pa na nakagagawa ng issue, nakagagawa ng paninina in the body of Christ. Parang gano'n. Done na. Kapag kung gano'n nagdone na at nakagagawa ka ng extra activity, sunog ulit. Ulit ka ulit. Sunog lahat ng ministry mo, sunog lahat ng mga inaalay mo, sunog lahat mula sa simula. Amen po ba? Kasi, kaya ko sinabi, di ba, sabi sa Bible, lahat ng ating gawa, iti-test by fire. Susubukin. Bagamat sabi nga, nababasa naman ito, bagamat ito'y magbilang anghel, wala kang pag-ibig, wala din. Di ba kaya sinasabi yun doon eh, baka naman, hindi kayo nagbibigay yung kanan mo, kitang-kita man lagi ng kaliwa mo. Wala, di sunog din yun. Kaya kayo nagmamahal, nang ikaw yumakap, nakangiti, nang niyakap mo, nakasimangot ka na. Sunog din po yun. Pagpapain mo po kasi lahat yun eh. Kaya kung titignan natin, sabi, sunod na natin, what is it that we need for us to be motivated and work out our salvation? No? Ano pa bang kulang? Let's say it all. I need a church, a beautiful church area. Sabihin natin, you belong to a beautiful church. You're welcome here. Talagang tinanggap ka, membership, talagang may family of God ka kasama. Ano ba? I need God's presence. Amen po ba? Pag God's presence, bakit? Para hipuin ako, i-revive ako, para maganap siya kung nandito siya, dalawa-tatlo nagkakatid ko, nandito siya, at talagang pangunahan niya ang gawain. Tama naman po yun. We need God. I need God's Word. Amen. Para i-equip ako, turuan ako, madagdagan ang pananampalataya ko, para ma-confirm ang lahat ng aking ginagawa, at para maging sandata ko siya at deklarasyon laban sa kaaway. Tama? Kailangan ba natin yun? And I need a good and knowledgeable pastor and leaders. Gusto ko yung pastor na dynamic mag-preach. Gusto ko yung pastor na may kaalaman talaga to overshadow us and train us well, to shepherd us and feed us more, to set a good example and lead us effectively. Gusto ko talaga, He will always remind us and give us the total TLC, total loving care. So lahat siya kailangan natin. Kailangan ba natin ang Holy Spirit? Yes. Siyempre naman, to seal us, to comfort us and heal us, to empower us, to shower us the fruits and the gifts of the Holy Spirit. Kailangan ba natin ang loving brothers and sisters in the body of Christ? Amen. Bakit? To have someone to listen, to have someone to claim on. May masasandalan ka, may makikinig sa problema mo, at ito yung benefit, to have someone to take advantage. Yung mga pagsasamantalahan. Diba? Yun lang yung mangyayari sa loob ng body of Christ. And to have someone like you. Diba? Magka-color tone ba tayo? Magka-spirit ba tayo? Magkapalihin mo ba tayo? Marami ba tayong wak-wak? O tuwik-tuwik? So whatever. Ang sabi, all of those that you need are given. Magandang simbahan, God's presence, God's Word, matalinong pastor, o hindi man,
brothers and sisters, alam nyo kahit nandun na yung the best of the best, if grace and mercy would not fall on us, wala po natin. Hindi na kukuha sa ganda ng church. Hindi na kukuha sa God's presence. Ang God's presence talagang, and God's word, infallible yan. Hindi yan nagkakamali sa lahat yan. Kasi ang lagi ay yung response. Bibigyan ko yung illustration. Kahit gaano karami ang bulwak ng tubig at iigib ka kung ang iigiban mo naman ay bukas. Napaligid ko sabihin. Kahit gaano kaganda ang lugar na pupuntahan mo kung ang gayak mo naman ay pambahay. Napaligid ko sabihin, i-illustrate mo ako. Diba? Kaya sabi nga dito, all of those are given, but sometimes, mostly, misinterpreted po natin yung mga sinabi ko na yun. Bakit? Anong nangyayari? Maybe we're looking for a place to fit in. Di ba minsan sinabi ko, maganda parking lot doon, maganda yung church, may aircon, maganda yung tugtugan, magaling yung pastor, mababait yung makakatira. Ay, wala na akong hahanapin pa. Nahanap mo nga lahat ang gusto mo, ang hindi mo nakita at pinili si Kristo. Wala siya sa selection ng mga hinahanap mo. Kaya misinterpreted, di ba? Sabihin na natin, maybe good words, God's word, good preaching. Maybe overhearing ka na. Kung pagka sa pagkain, pacho ka na. Kain ka ng kain, wala ka naman. Exercise. Dinig ka ng dinig, wala ka naman. Application. Amen ka ng amen, pero hanggang amen. Walang application. Diba? So this could be more of misinterpretation, no? Ang sabi nga dito, magagaling na leaders, mababait na leaders, maybe we're looking at many wise personalities here. Ay, ang nangyayari po, head knowledge. O naghahanap ka ng someone to look up to, para i-build mo sila, at someone to look down para kritisismuhin mo naman. Whatever, either of the two things may happen. At sabi ko, maybe we're waiting to be praised and to be recognized. Kaya pala naghahanap ka ng mga pastor, magagaling, mababait na leaders, para makilala ka, papurihan ka kaya. May isip mo lahat yun. So may misinterpretation sa naman. Or maybe we're waiting for the Holy Spirit empowerment. Tama naman po yun. Pero hanggang hindi ka nag-heal, kahit gano'n ka-powerful ang preaching ang Holy Spirit, wala pong mangyayari sa'yo. Ang ibig ko sabihin dito, kahit gano'n kaganda yung lugar, yung part na gusto mong puntahan, yung bahay na gusto mong pasukin, pag hindi ka pinapasok, hanggang tingin ka lang. Kaya maganda yung nakakapag-explore ka sa loob, nakakapasok ka. Ganon din sa presensya ng Panginoon. Maganda kung yung presensya ng Panginoon ay talagang nakapasok mo. Kung yung Holy Spirit na ay talagang nakapasok sa'yo. Kung yung grace and mercy niya ay talagang lumapit, dumako sa'yo, wala na pong pilitan niyo. Magsasalita ka, you would tell the good news, you would be bursting for joy because of the graces that are in your lives. Amen? Kaya sabi minsan, misinterpretations, or maybe we are meant pleasers. More on pakikisama, same feathers, whatever. Diba? Check natin lahat yan. Ikalawang bahagi. What are the greatest ministries in the eyes of the Lord? Papasok na dito dahil ang title natin, Reaching Others means Reaching Christ. Diba? Gusto ko ba talagang abutin si Kristo? Sabi nga dito, first, we must learn the proper way of uttering our prayers. Paano ba tayo manalangin? Diba pag nananalangin tayo, ito sinasabi natin, sometimes you pray for the speaker. Panginoon, pagpalain niyo po ang magsasalita ngayon. Bigyan niyo po siya ng katapangan, ng boldness. Bigyan mo siya ng pag-ibig upang masabi niya ang lahat ng nais mong ipasabi. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kanyang preaching. Amen. Ano kulang doon? Tama na ba yung prayer na yun o kulang pa? Para sa akin, kulang. Babalik ko naman sa inyo, di ba? Dapat, siyempre pagka man of God, ando na yun. You could just say, Lord bless him. Empower him with your Holy Spirit. Ito po ang nakakalimutan, di ba? Panginoon, sa aming pakikinig, bigyan mo ako
ng klase ng mata na katulad sa'yo para makita ko yung mga nakikita mo. Ano ba nakikita ng mata ng Diyos? Katitisuran ba? Ano nakikita ng mata ng Diyos? Kahabagan. Di ba? Pangangailangan ng kapwa. Yan ang nakikita ng mata ng Diyos. Nakalimutan yung panalangin, bigyan mo ako ng pusong katulad ng tumitibok ng tibok ng puso. Di ba? Puro pagmamahalin eh, pagpatungkol sa Diyos eh. Bigyan mo ako ng kamay na kayang abutin at tumulong sa iba. Bigyan mo ako ng paa na kaya lumakad sa pinakmalalayong lugar. Bigyan mo rin ako ng karunungan, kaunawaan, discernment, para hindi ako magyabang, hindi ako maging arugante, at hindi ako mataya. Diba kayo na nakakalimutan natin yung panalangin? Diba? Kaya sabi, at bigyan mo rin po ako na masunod ko ang kalooban mo at hindi kalooban ko. Pagka gano'n na po yung mga prayers natin, more on surrendering. Ano po? Tutugunin tayo ng Panginoon. Diba? Kaya nga, sabi po dito, balikan natin yung natin. What are the greatest ministries in the eyes of the Lord? Una, servanthood. Service! Kung talagang gusto mong abutin ng Panginoon, pumasok ka sa service, sa paglilingkod sa kapwa. Ang mindset mo should be a mind of a servant. Pag pumasok ka dito, pantay-pantay na po tayo sa Diyos. Ganda ng preaching na narinig ko sa radio. Wala ditong boss. No? Kasi minsan yung iba, boss, may dalang mga tawag dito yung kanilang mga tauhan sa church. So, nasa church ng boss pa rin sila. Ay, kung mo akong tubig sa labas, ibili mo ako ng bingin ng water. Pakiabot mo nga ito kay pastor, pakitawag mo nga si ganito, si ganyan. Pakikuha mo kami ng silya. Ay, bakit hindi mo tagal? May boss mo na sa trabaho, boss ka pa rin dito. Isa lang ang boss dito, ang Diyos. Pantay-pantay dito. Kung ikaw ay nagwawalis, masobrero kaya, street sweeper, o kung ikaw ay dean, ikaw ay principal, ikaw ay teacher, ikaw ay manager sa bangko, whatever. Pagdating mo natin lahat dito, kinakailangan lahat tayo servants of the Lord. Kaya mong maglingkod sa kapwa mo. Kaya mong ibigay yung upuan para sa kapwa mo nangangailangan. Kaya mong ibigay yung pinaka-best na upuan para sa kanila. Diba? Doon ko naman po maraming upuan din. Maraming dito eh. Diba? Bakit nagilagi na lang kayo magkatabi? Sige na to, ka na. Ayun o, sabi ako, may tatlo ba to, no? Alam mo naman kapit ang barko ko. Hindi kami mapaghiwalay. So whatever. Kaya nasabi dito, mindset of a servant, unselfish, selfless. You provide safety, give priorities to others. Hindi mo nakikita yung comfort mo. Hindi ka naghahanap ng recognition. Dahil ko lang nagawa. Nakakatanda kaya natin, pastor. Mga award na kaya ako sa pastor. Diba? Hindi natin mga recognition. Kaya sabi dito, you just work and serve to start to finish. At talagang faithfully, loyalty ka. Wala lahat sa Panginoon. Uuwi kang masaya. Darating kang masaya. Nakapagpapasaya ka. Hindi ka nakapagpapabigat sa iba. Wala kang dalang mga nega. Ang laging dala mo ay ano? Ang dala mo lagi ay good news. Dali lang naman magdala ng good news. Pagdating ka pagdating mo dito, sabi mo lang sa kapwa ko, bless, God bless you. Di ba? God loves you. Yung mga gano'n. Pero kung magdadala ka ng mga gusto mo, nakakakilabo, tigilan. Di ba ba? Mamaya may sakit na, nilalagdag, pag-uwi ng tatrang kasurin na. Dahil nadagdagan yung heaviness. Okay. What else? No? What are good in the eyes of the Lord? The givings. Kung tayo nagbibigay sa atin doon, dahil secretly, no further announcement of amount given. Hindi mo kailangan sabihin na, kung hindi sa binigay ko, hindi siguro nakabili na aircon. Kung hindi sa binigay ko, hindi siguro nakapagawa. Kung hindi sa binigay ko, hindi siguro nakabili ng jacket. Lahat na lang may announcement ka. Diba? Kaya sabi yung binibigay ng kanan, huwag nang malaman lang. Kaliwa at sabi nga dito, hindi ka nagbibigay dahil capacitated ka o may capacity ka lang. Nagbibigay ka out of love. Dahil mahal mo ang Diyos. Alam niyo yung kasabihan yan. You can give without love, but you cannot love without giving. Mga babae, alam niyo yan. Sabi ng I love you lang, wala namang binibigay, hindi kayo mahal niyo. Kasi you cannot love without giving. Amen?
Sabi dito, cheerfully, pag nagbibigay ka. Actually, pag cheerful ka, bless ka lang agad eh. Bakit? Ang sabi dito, God loves a cheerful giver. Sige nga, bigay ko ka na emoji. Kunyari, nagbibigay na. Paano yung dapat ang mukha? Magbigay. Pakita ng mga mukha. 1, 2, 3. Magbigay ka. At ibigay ka. Sabi dito. Anyway, iba naman tulala. Ala ko, preaching pa ba? Kaya nagpapa-ordering na. Illustration lang po yun, mga kapatid. Okay, ulit tayo. Honesty and God-fearing. Alam niyo na ito, pag sinabing honesty and God-fearing, wala nang pilitan. As long as you know the standards of God, as long as you know the Word of God, obedience ka naman ang katapat nun eh. Okay, ano pa? Acknowledging, sa giving kasi is acknowledging and honoring God above all His blessings in your lives. Ang pagbibigay kasi, sinasabi mo, kinikilala mo, pinararanalan mo na sa Diyos ng galing lahat. At last mo sa giving, what is our good in the eyes of the Lord? No manipulation. Isasahit ko lang. Kasi, para alam ninyo, para hindi kayo mag-direct sa ganito. Minsan may nagbibigay, di ba? Go, bibigay ka ng cake, bibigay ka ng walisting po, walisting po, kaya whatever yung gusto mong ibigay. Pagtapos naghahanap ka ng mga bagay na pwede mong idikta doon sa pinagbigyan, dapat po kasi ganito. Ito po na kailangan yung gawin natin. Dapat ganito yung preaching natin. Dapat ganito yung gawin mo sa manipulation po yun. Hindi po magandang bagay. Tingnan po ba? Manipulation. Okay, lipat na tayo. What are good in the eyes of God? Ministries, feeding the hungry. Amen? Kayo po ba nagpapakain sa gutom? Ano mo na siya? Di ba, ano to? Kapag kami mga kalabigdan, halimbawa, paano gagawin? Kung hindi ka naman makakalating doon sa lugar ng mayor, ano po, yung may mga sinalantanong bagyo, pwede kang magbigay sa mga establishmento na meron nga silang binibigay na tulong kayo. Di ba? Hindi ko inaano, hawaala kayo kung ano ang gusto nyo. Sa Kapuso, sa ABS-CBN, kung saan nyo gusto. O kung gusto nyo naman pumunta doon, may mga alam kayo pupunta doon na magdadala ng mga aid. Pwede kayo kung hindi kayo makakarating. Pwede rin kayo magpakain ng lugaw. Ha? Sa mga street children. When we say pakain, quality foods po yung papakain. Kasi naalala ko dito total matagal na to. Sabi ko magdala tayo ng mga dilata. Natatanda ko ba ninyo para sa ating, parang wala pa kong pandemya nun, di ba wala pa. Ang dami talaga nagdala. Nagulat kami, nagsasabugan. Yung pala yung mga dinala, mga expired. Malapit na ma-expired. Ang mga binili, yung mga mura sa grocery dahil, kaya nga mura yung ma-expired na, isang buwan na lang. Hindi pa naman natin na pamimigay, nagre-repack pa lang tayo. Lumobo na yung mga lahat. Hindi papatayin pa po yung mga bibigyan natin. Kaya marami rin pong natapon doon. Ano po? Kasi syempre hindi natin, mananagot tayo doon, basta kasaling makalason tayo. Pag nagbigay po kayo magbigay ng tira-tira, hindi po silang pusa. Actually, pusa may sariling pagkain. Kahit ang aso may sariling pagkain. Huwag nyo silang bigyan ng hindi nyo na kasi gusto. Pwede pagluluto sila ng something special, huwag naman kayo humuli lang ng pusa, daga. At sabi ko, manok yan. Sino pong ito? Yung pong lahat alam ng Diyos yun eh. Pwedeng, gutok naman yun, hindi na mamimili yan. No? O baka naman binibigay ko dahil may nagbigay sa'yo, nandidili ka, pinamigay mo sa iyo. Ako kung ilabot sa akin, yung kuko maitim pa. Nangangamoy pa. Ayan. Pagka ganyan-ganyan tayo, hindi po tayo nakakapasok sa karya ng Diyos. Ibig sabihin sa pamantayan ng Diyos. Ano po? Kaya nga sabi, isa pa rin principle ng feeding ay yung sharing God's Word. Kung hindi ka mo kaya mag-feed ng provisional food, share God's Word. Nagpipid ka nun. Nagpapakain mo. Sharing God's Word. Ano po? At ang sabi dito, yun nga, sinabi ko na kanina, you share your blessings. Baka marami kang blessings. Ngayon, bawa, may mga blessing ka ibibigay. Siguraduhin mong alam yung kainin. Baka bibigyan mo siya ng pickles. Hindi mo siya kumakain yun. Bibigyan mo siya ng mushroom. Hindi siya kumakain yun. Yung mga parang imported goods. Bibigay ko na lang ito. Hindi ko naman ito kinakain. Hindi mo nga kinakain. Hindi na lalo kakainin. Diba? O kung better safe dito, bigyan mo na lang ng pera.
kung ano gusto niya, bilihin. Bigyan kayo ng tip. Pag nakakita kayo, halimbawa, nakakita kayo magutom dyan sa kalye, bibili kayo tinapay. Dagdagan na tapos bigyan. Huwag niyo lang sabihin na, yung kung bigyan ng pera, mamaya mag-sugar kayo. Hindi, bibigyan ka nga ng wisdom ni Lord. Bibili mo na rin ng tinapay, bigyan mo na. Diba? Okay. Giving shelter. Kasi pag sinabi, giving shelter, help and support yan. Ang nasa category yung fatherless, widow, abandoned, elderly. May mga institusyon ako na kumakalinga sa kanila. Sa anong walang hagdan, kung for the aged, di ba? Doon kayo pwedeng magbigay. Di ba? Kung hindi nyo kayang magpatira. Doon kayo pwedeng magbigay. Yung programa nila, pagka-support kayo, bumabahagi na rin kayo. Credited kayo na nagbibigay din kayo ng shelter. Yun na naman. Ako na ba, may mga mag-anak din kayo na medyo, di ba sabi niya, taga-ibang bayan, na dumala, pinatuloy ng ilang libo, okay lang din yun. Di ba? Okay lang. So, di ba yung giving shelter, minsan kailangan mo kasi ka ng hindi lang habang. Kailangan mo talaga ng discernment. So, kung hindi mo kaya, pumunta ka sa talagang institution na may mga gano'n na magbigay ka na lang doon. Kasi kailangan natin yung makatupad tayo sa tinatawag na bumabagi tayo sa panawag ng Panginoon. Ako'y nawala ng tirahan, pinatira niyo ako. Amen? Okay, ano pa? Visiting those in prison. Sino yung nakasama na sa prison ministry natin? Ano po pakiramdam nyo? Ew. Ano po pakiramdam nyo na natin tayo? Sino kinikilabutan? May takot din kahit pa paano. Siyempre sa inyo na lang yun. Hindi yung pagpagiging. Sabi ka to. Gusto ba? Sabi, gusto. May pagganong po kayo. Huwag na kayo sumama. Ano po? Kasi dapat makita nila na hindi sila pinagdidirihan, hindi sila nilalayuan. You simply pakita mo, tanggap mo sila. Kasi parang sa tingin nila, tinalikuran na sila ng justisya, ng pamilya, ng mahal sa buhay, ng sosyalidad. Tayo man lang na pumupunta doon, magpakita tayo ng pagtanggap sa kanila. Amen? So yun yung sinasabi. Bakit dalawin yung mga nakakulong? Diba? Actually, hindi lang literal na nakakulong. Baka may mga kilala kayong nakakulong sa problema. Nakakulong sa masamang bisyo. Diba tayo, children of God, army of God, dumalakad tayo na may deliverance sa ating awit, sa ating kamay, puntahan niyo sila. Amen? At nawa sa pagpunta niyo, lumaya sila. Diba? Kasi mamaya, nakukulong na siya sa dami ng kabigatan sa buhay, puntahan niyo. Ay, oo nga. Ito pa. Lalong bumigat. No, isa lang yung kanyang pagkakatali nung umalis kayo, nagapos lalo. Hindi na po nakahulagpos. Ititingnan po natin mabuti yan. Okay? At itong pinaka-ano sa lahat, bahagi ng pinag-uusapan natin. Kasi doon sa verse 40 po ng Matthew 25. Tingnan na natin kalawang bahagi nun. Kasi parang sinasabi doon, ano man ang ginawa mo sa maliit na ito, ay kanino mo ginawa? Ginawa mo sa akin. Ano po? So let's talk about our fellow members here. Do good to your fellow members. Bago ko ito i-motivate, tingnan nyo muna ang inyong mga katabi. Ayaw ko ba ninyo iikot ang inyong ulo? Hindi, kasama yung likod dyan. Kaya pwede nyo tingnan yung mga nasa likuran ninyo. Ngayon, nakita nyo na po ba? Okay. Di ba, kilala mo dyan kung sino yung mabait? Hilahin po. Kilala mo dyan kung sino yung medyo sotel? Kilala mo dyan kung sino yung masuot? Sabi mo natin magkakakilala dito. Di ba? Kilala mo dyan yung kabebe. Kilala mo dyan yung mature. Kilala mo lahat dyan. Sabihin na natin, yung good and difficult people, kilala mo. Pero hindi po naging pagtatanungan yun. Basta ang pinaka-category lang, ang pinaka-highlight lang doon, do good to them. Kaya nasabi, panalangin mo yung uusik sa'yo. Mahalin mo yung kaaway mo.
Di ba? Tingnan nyo uli, yung katabi mo, yan ba nabigyan na kayo ng candy niya? Hindi man lang nabigyan ng bagong gamit. Ang inahin mag-isa na sampalong dito. Susubo ko lang sana kay Pastor. Kaya lang, nabigyan naman ako. Ha? Diba? Huwag nyo nang itayin bigyan kayo. Bigyan nyo ng kayo ay hindi pagpalain. Dito na kayo nakapalit. Sabi ko na nga, bigyan na kayo bigyan. Hindi! Pag kayo nagbigay, bayaan nyo na sila lang magbigay sa inyo pabalik. Eh kung hindi na marunong magbigay. Ano ba binigyan nyo, bibigyan nyo pa ba sa susunod? Huwag na po, wala ko. Bigyan nyo pa rin. Ang sula. Hoy, magbigay ka naman. Pwede naman magpakatotoo, di ba? Pwede naman, di ba? Sino dito yung, di ba bata tayo, nagagawa natin sa mga friends natin, di ba yung high school tayo? Paper. Hindi ka lang hangin. Di ba yung gaya natin eh? Pagka ba tayo naman yung hihingi, yung papel, di ba naluluwa tayo? Wala, nagdaamot mo. Samantalang may papel ako, ito lahat umubos. Kaya sabihin mo, di ba yung gaya natin? Kaya, saksak mo sa panga mo. Mga ugaling ba tayo? Diba? Okay, basta do good to them, especially to the difficult people. Diba? Hindi niyo sama sa prayer, Lord, lalabas ako. Hindi ko alam, hindi naman lahat masasabi ko mabait. Hindi naman lahat babati. Pero Lord, mas marami siguro difficult. Pwede painitin ang ulo mo ng traffic, ng sing-singit. Give me goodness. Give me goodness. Diba? Fellow members, ang sabi dito, tell them the truth to set them free. Pag kayo may lumalapit sa inyo na may dalang issue, ako gusto ko na ito gawin. Pag lalapit sa akin, ganito na gagawin. Kaya huwag na muna kayo lalapit. Gumanyan ako, ibig sabihin, tumigil ka. Dahil pag hindi ka tumigil, sasabihin ko sa iyo, shut! Diba? Kasi, alam niyo ba yung issue? Bad issue makes you a bad person. Kaya mas mabuti pang huwag mo na lang marinig ang mga issue. Kapag yung issue, sabi ko na lang, yan mo na sila. Pag ako nakakarinig na siya, pinalalabas ko lang sa kabila. Hindi naman talaga tinigil ang mga issue sa buhay. Di ba yung mga pagtaling artista eh? Di ba yung pag-interview sa video? Yan lang. Titigil lang yan. Ganyan talaga ang tao. Full of issues in life. Okay, tuloy tayo. Tell them the truth, let them be free. Kaya minsan na natatalian eh. Alam mo naman yung ginagawa, ini-spoil. Ano pa? Sige pa. Marami pa tayo pagpipweto. Arta! Tipla kang kape. Diba? Kailan ka babalik? Ayan, mababalikin mo pa. Diba? Sabi mo na agad, natutuwa ko doon lagi yung pag-aalala ng kapatid na nakipagkwentuhan sa akin. Basta pag pinupunta dito, sinasabi ko agad. Alam ko na agad yung entrada pastor eh. Teka lang, kung magsasalita ka na sa iglesia na sana uwi ka na, hindi ko gusto makarinig na issue. Sawa na ako sa issue sa ibang church, ngayon nandun ako sa Hosana, ayoko na makarinig ng bago. Baka maghanap na naman ako ng church, tapos may issue na naman. Hindi na ako titigil sa kakalipat, kaya tama na. Hindi ba? Maganda yung gano'n, papatayin mo na agad yung issue. Okay, ano pa? Do good to your fellow members, kasama dyan yung pagsasabi mo, shut your mouth if you have no good words to say. Diba? Ito pinakamagandito. Appreciate your co-members. Tignan nyo ulit yung mga katabi. Tignan nyo talaga mula ulong ng paa. Tignan nyo lang yun. Tignan nyo! Ulong ng paahin nyo. Lahat! Lahat na yung katabi nyo. O tapos tignan nyo yung sarili nyo. Mula ulong ng paa din. Ano nakita nyo? Sino yung mas maganda ang damit? Hindi, kasabi niyo yan. Sino yung may mga suot na mahal? O, di ba papasok din yung sino yung mas mahal? Ayan. Para maiwasan yan, appreciate lang. Kung ikaw kayong magsuot ng mamahalin, thanks God. You're blessed. Kung sila ganun lang ang kaya nila isuot, thanks God pa rin. At least, nung binili nila yun, hindi nila hiniram sa iyo pambili. Binili nila yun out sa kanilang pinagsikapan at yun lang talaga yung kaya nila. Mga kapatid
sa Panginoon. Appreciate. Alam niyo kasi pag in-appreciate yung kapatid nyo, hindi na kayo mamimili ng katabi. Lahat tatabihin. Di ba? Hindi nyo lang tatabihin, ay, tabi nga ako sa kanya, pareho kaming malaki hitaw. Tabi kaya ako sa kanya, palaki mataas ang buhok. Tabi kaya ako sa kanya, pareho kami nakaitim. Simple version. Tabi kaya ako sa kanya, pareho kami ng profesyon. Tabi kaya kami, ano gano'n, explore nyo naman yung sarili nyo, tumabi sa iba. Malay nyo may opya yung pinabili sa inyo. Opya, hindi natin. Yung pala yung binigay, pero di joke lang. Malay nyo, kasi doon mo may experience yung blessings ni Lord. Baka may sasabihin pala siya, hindi chismis na makapagbibigay sa'yo ng kalakasan. Even hindi natin i-experience yun. Bakit? Nasasara natin ang mga possibility na magsalita Diyos dahil lagi lang tayo nasa comfort zone. Tatabi natin yung gusto natin. Lagi lang tayo napapakuran nila. Kaya same news, same issue, same talk, same time, nung lumabas, same people. Walang na-explore, walang nabago, walang nakarating lang kung ano malagaling sa Diyos. Huwag niyo sisinuhin, yan ba naman? Ang gagalingan ng salita ng Diyos yun. Eh kung yung aso mo nagsalita, tama? Diba? Hayop yun. Eh yan, tao. Amen. Kaya, napakalaking bagay kasi yung pinaka-point ng ating sermon yung tungkol sa pag-abot sa ating kapwa. Eto na tayo sa mismong Juan. Katubagi, reaching others is reaching Christ. Verse 40, ano man kasi yung gagawin mo sa kapwa mo dito sa pinakamaliit, kanino mo ginawa? Sa Diyos mo ginawa. Kaya nga sabi, this is the test to our genuine character. Ewan ko na, may mga parang nagalit nagtapos sa pinadala ko na. Kasi ako pag nagpadala, hindi ko po kayo sinisingle out. Pag nagpapadala po ako ng mga talata o post, sa lahat yun. Kung yung pinadala ko sa iyo, pinadala ko sa lahat. Napansin ko, wala masyadong nag-heart. At yung iba nagtapo, hindi na hanggang hindi na nag-heart. Wala na, hindi na binabasa. Kasi nakalagay doon, aanuhin mo yung maraming linggo ng pagdala mo. Kung ano naman yung ginagawa mo sa katabi mo pag-linggo. Ay yung mga kasama mo sa church. Di ba parang masakit nga naman yun? Kung may ginagawa mo naman talagang masama. Ibig sabihin, kung chinichismis mo siya, kung ina-underestimate mo siya, kung minamaliit mo siya, o inaapi mo siya, binabaktok mo siya, binabahal mo siya. Masakit yung padalang yun. Ewan ko nabasa yung mga pinadala ko yun. Aanuhin mo yung maraming linggo kang nasimba kung ano naman yung karakter mo pag-linggo sa katabi mo. Pag sabi katabi mo, ka-churchmate mo, maraming nag-react doon. Okay lang yun. Kasi wala naman ako sa legal ako. Pinadala ko yun sa lahat. Sa kamisan, papadala ko ng verse related, yung post, yung picture doon sa verse. Kaya hindi pa ko lang. Minsan, wala nang post, pure words lang. Minsan, post na lang. Diba? Minsan, sa dami, yung iba private na. Ayaw nang pumasok. Dati isang padala lang ako. Ngayon, kalahati, kinabukasan ko papapadala. Iba ngayon napapadalahan. Iba bukas papapasok. Ayaw pumasok. Sending fail. Siguro ako private na. Kaya minsan gusto ko magpadala lang. Titigil na po ako sa pagpapadala. Pagod lang po ako. Gusto ko sabihin. Kasi minsan pinaglalaanan ko talaga siya ng oras sa pagpapadala. Kaya lang ako mga nag-isipin ng mga membros, Pastor, sinukungan na tayo. Tignan niyo, pag ako nag-isip na gano'n, di ba? Kaya nasabi ko, out of the blue, sa kanya pumutang gano'n, hindi, tuloy ko lang, sige, papadala pa rin ako, whatever. Ako naman ang masusunod siya, gusto ko ipadala. Kung gusto ko magpadala ng picture ba, papadala na ako ng picture. Kung gusto ko lang talata lang, wala namang tatanong. Ngayon, kung gusto nyo i-heart nyo. Kung ayaw nyo i-heart, okay na good. Di ba? Walang issue. Okay, tuloy tayo. Nasabi kasi, this is the test of our genuine character. Yung katabi natin. At this is a proof na hindi tayo sinungaling. Hindi kasi pwedeng forwarded, Lord, I love you. Tapos galing ka sa isa. Sabi ng Diyos, mali! Diba? Kaya pare, wala talaga. Kaya yung ating pong mensahe talagang umiikot ngayon. Kasi nasabi ko, i-clear nyo kagad yung konsensya nyo kung meron kayong magaling
nyo na kung hindi man nyo siya kaya lapitan kayo, humingi ng tawad. Ay, alisin nyo na yung burden nyo sa Kanya. Alisin nyo baka hindi niya alam na ganit kayo. Pakawalay nyo na lang para ang inyo namang relasyon sa Diyos ay magkaroon ng clarity. Makapalit talaga. Di ba? At ang sabi ni dito, this is God loving person. God is love. And ang sabi is to prove that you know God. Pag inaabot mo ang kapwa ko, doon mo lang maaabot si Kristo. Hindi mo pwede kaya natin pinag-usapan Old Testament, New Testament, at yung ating times. Maraming gusto mabot sa Diyos, ikala nila, ang hirap. Hindi. Maaabot mo ang Diyos, magagawa mo yung gusto mong gawin sa Diyos, sa kapwa mo yung pag natuto mong mahalin ang kapwa mo, na mahal mo ang Diyos. Pag naabot mo ang kapwa mo, naabot mo ang Diyos. Pag tinanggap mo ang kapwa mo, tinanggap mo ang Diyos. Sino pang lalayo sa'yo? Ang Diyos mismo, lalapit sa'yo. Di ba? At lahat ng yun, huwag mong hihingan ng kapalit, ng utang na loob. Ang Diyos hindi ko na ano. Di mo ba ginawa na ng Diyos lahat? Pero lahat ko ba tinanggap siya ngayon? Pero patuloy po ang biyaya niya sa lahat. When you praise God, baka ito marinig mo. Panginoon, ayos naman ako nung nasa lupa. Di ba sabi, ipagsulit ko kayo sa harap ko yung ginawa ko. Baka ito yung marinig mo. Pakinggan mo ha. Alam mo, ano? Dinaanan mo lang ako. Nung dumang ka pa nga, tinago mo yung pagkain mo saka yung pera mo. Pinakasiksik na yung buti. Hinayaan mo lang ako ginawin at magmukhang miserable nung dumaan ka. At pinagsaran mo pa nga ako ng pinto At higit sa lahat, pinandilihan mo ako at di mo ako tinarakong mabuti. Pero ang tingin mo sa sarili mo matay. Ano ibig sabihin mo? Sabi nga ng Panginoon, maaaring may nakakasalamuha kang taong mahirap, tulubi, gutom, hubad. Ano yung ginawa mong treatment sa kanila? Hindi pa kumakristyano yan ha? Kasi yung ginawa mo sa kanila, ginawa mo sa kanila. Sabi ng mga alagad, kailan ka namin nakita hubad? Kailan ka namin nakita gutom? Kailan ka namin nakita uhaw? Kailan ka naging taga-ibang lupa? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka nakulong? Sabi ng Panginoon, yun, yung mga tao. Yun yung mga kapwa ko, sinasabi ko, yung mga nagutom, kung paano sila tinatrato, ganun nyo ako tinatrato. Pag binasa po ninyo yun, yung chapter na yan, ng Matthew, hindi po biro, basahin niyo yung proceedings pa dyan. Hiniwalay ng Diyos ang mga kambing sa tupa. Ang ibig sabihin, itong mga kambing, ito yung mga sumunod, ito yung mga nagbigay sa, nagpakain sa akin, ako'y nagugutom, no? Ito yung mga nagtinom sa akin, ako'y nakuuhaw, ito yung mga tumangkilik sa akin, na ako'y pinatuloy, na ako'y naging taga-ibang bayan, nagbihis sa akin, ako'y uban, dinalaw ko nung nagkasakit, nilalagaan ako, at dinalaw ko nang nakulong. Di ba yung mga bansa tumutulong? Yan yun Pero yung judgment na yan, sa nations magsisimula. Tapos, dinidetay ng Panginoon, clarity down to His people. Kaya kung hinahanap tayo ng Panginoon na gawin to sa sekular, lalo hinahanapan ng Panginoon, gawin mo to sa household, sa kapamilya mo, sa loob ng bahay sa bahay. Because we will be held accountable for our actions. Mistreatment, judgment, bad-mouthing, laban sa kapwa. Harapin natin yan isang araw sa Panginoon.